For today's video, pupunta nga kami sa Baclaran para nga bumili ng mga damit ng mga anak namin. Nagsisiliitan na nga kasi yung mga damit nila kaya kailangan na nga din namin bumili ng bago. Direct nga lang namin yung e-bike dito sa SM Sukat kasi nga walang parkingan dun sa LRT. Tapos nga magbayad ni Daddy ng park dito sa SM Sukat, naglakad na nga lang din kami papuntang LRT. Buti na nga lang meron na nga din tayong LRT dito sa Sukat Parañaque at hindi na nga din tayong mahihirapang bumiyahe. Bukas na nga din dito ang Dr. Santos to Baclaran at hindi ka na nga din mahahagard pagpunta mo doon. Pag nagko-commute nga din kasi kami, parang pagpunta pa lang namin doon gusto na nga din naming umuwi. Pag sasakay ka nga ng LRT, meron nga din silang priority lane. Tapos hindi ka na nga din maiinitan sa pagbiyahe mo kasi naka-aircon na at mabilis nga lang din yung biyahe sa pupuntahan mo. Mabilis na at mura nga lang din yung babayaran mo. Ito nga yung 5 news station nila, yung Dr. Santos, Ninoy Aquino, Asia World, Mia, tsaka yung Redemptorist. Pag pupunta ka nga ng Manila, mapapabilis nga lang din yung biyahe mo. Saglit nga lang at nandito na nga din kami sa Baclaran. Bago nga kami mamili, naghanap nga muna kami ng makakain namin. Sakto nga pagbaba namin, meron na nga ding mang inasal dito. Kumain nga lang muna kami para may energy nga kami sa pag-iikot. Konti nga lang kasi yung kinain namin dito sa bahay, kaya kumain nga din kami ulit. Pagtapos ko nga kumain ng kanin, kumain nga din ako ng halo-halo. Pinahawak ko nga lang muna kay Daddy si Baby yan kasi nga naiihi ako. Pagtapos ko nga ding umihi, dumiretso na nga din kami dito. Ang ganda nga ng mga damit nga nila dito, tapos yung quality ng damit nila. Marami ka nga mabibili dito murang damit kung mag-iikot ka nga din. Hindi mo naman kailangan ng mga branded na damit. Ang pinaka-importante talaga yung quality ng damit nila. Yung magagamit mo talaga ng pangmatagalan. Dito ngayon nakabili na nga din kami ng damit ng pambahay ni Iyon. Tapos sunod na nga din yung damit ng panganay ko. Sa panganay na nga din namin kami nahihirapan pumili ng damit kasi medyo choosy na nga din siya sa pagpipili ng mga damit. Habang nag-iikot pa nga yung panganay ko, meron nga din akong nakitang t-shirt dito na bagay kay Baby Yan Yan. Kaya sinunod ko na nga din bilhan si Baby Yan Yan. Ito nga yung nagustuhan ko para sa panganay ko, yung sando siya ka-short kasi iba't ibang kulay. Tapos ang gaganda nga ng print. Kasi hindi nga din ako masusunod kasi hindi naman din ako yung magsusuot. Kaya nasunod nga din yung gusto ng panganay ko. Dito ngayon madami nga sarado na store kasi nasa bakasyon pa nga din yung ibang seller. Sold out na nga din yung pinaghahanap namin kasi nga madami nga daw bumili nung Pasko. Kaya pang 6 years old na nga din yung binili namin para sa panganay ko. Pitit naman siya kaya kasyang-kasya na nga din sa kanya. Nakita nga din akong sando dito para kay Daddy at saktong-sakto nga din sa kanya. Mura nga lang din to kaya kumuha na nga din kami ng 4. Tapos bumili nga lang din kami ng plain white sando para nga sa panganay ko. Napadaan nga din kami dito sa may Crocs kaya bumili na nga din kami para sa akin. Kasi yung asawa ko at mga anak ko meron na nga din Crocs, ako na nga lang din yung wala. Di ko nga din hilig kasi mag Crocs kaso sabi nila para family daw. Dami ka nga din talaga mabibiling mga damit dito kung naghahanap ka nga din ng mura. Tapos meron nga din kaming nadaanan dito na per kilo na towel. Kaya bumili na nga din kami ng 3 towel na pamalit, paglalabhan nga din yung luma. Nasa 500 plus na nga din yung 3 towel. Tapos kumuha na nga din ako ng face towel na 4. 88 nga lang din yung 4 na face towel. Nakita nga si Daddy dito na nagbebenta ng avocado shake kaya bumili na nga din ako. Naalala nga niya, naghahanap nga ako nito nung buntis pa nga ako kay Baby Yan Yan. Kaso wala nga kaming mahanap nung buntis nga ako kay Baby Yan Yan. Nakita nga kaming nagtitinda dito ng bubbles kaya bumili nga din si Daddy para nga kay Iyon. Pagtapos nga naming bumili na, dumiretso na nga din kami dito sa simbahan. Meron na nga din palang nagtitinda dito sa gilid ng simbahan ng pagkain. Dati nga kasi wala nga din to. Saglit nga lang din kasi kami dito kasi magsisindi nga lang din kami ng kandila. Salamat talaga sa mga biyayang dumadaan nga din sa amin at hindi nga kami pinapabayaan ng Diyos. Sa mga pagsubok na dumadaan sa amin ay mas lalo nga kaming nagiging matatag. Pagtapos nga din nilang magsindi ng kandila, nagpadede nga muna ako kay Baby Yan Yan. Nagising na nga din dito si Baby Yan Yan at ang sarap nga ng tulog niya kanina. Tapos na nga din kaming mamili at pauwi na nga din kami. Nagmura na nga din dito ang mga mangga nung Kapaskuhan ngay sobrang mahal. Umakyat na nga din kami dito sa overpass kasi sa Redemptorist nga kami sasakay. Pumasok na nga din kami dito sa LRT at nagbayad. Saglit nga lang talaga pag meron ka nga mga anak na dala kasi naka-priority lane ka nga din. Dito na nga din kami sa elevator dumaan kasi pagod na nga din silang maghagdan. Habang inaantay nga namin yung train, pinagmamasdan nga muna namin yung sunset. Hindi nga kami nagmamadaling umuwi kasi dito nga kami sa LRT sasakay. Kasi mabilis nga lang din yung biyahe pag sa LRT ka nga sasakay. Buti na nga lang malapit nga lang din yung bahay namin sa Dr. Santos Station. Sana nga lang din talaga matapos na nga din yung LRT papuntang Cavite. At makakabiyahe ka na doon ng hindi mahihirapan. Karating na nga din kami dito sa Dr. Santos at bababa na nga din kami. Ang ganda nga ng half moon ngayon.
Nag-stop nga lang muna kami dito sa gilid kasi magpapadede nga muna ako kay baby Yan. Yung panganay ko nga'y tumalon at hindi nga niya alam na malalim pala yung Bermuda. Kaya ayun, angry mode kasi inasar nga din ng daddy niya. Pagtapos ko magpadede kay baby Yan, nilagay nga muna ni daddy yung mga gamit namin dito sa e-bike. Tapos pumasok nga kami dito sa SM Sukat kasi nga plano namin dito na nga lang din kumain. Nag-iika-ika na nga din dito yung panganay ko kaya kinarga na nga din ni daddy. Ayun, patalon-talon pa kasi. Nagpabili nga lang muna ng waffle yung mga anak ko tapos kumain nga lang muna sila. Gising na nga din dito si baby Yan at nakakatuwa nga sa batang to at hindi maate. Pagtapos nga nilang kumain ng waffle, pumunta na nga din kami dito sa toy station. May pera nga kasi silang pamasko galing sa ninong at ninang nila kaya bumili na nga din sila ng laruan. Pag sa laruan talaga si Iyon nga ang pinakamatagal mamili. Si hahawakan niya lang tapos bibitawan nga niya ulit. Ito na nga din yung baril na napili namin kasi ayaw na nga din yung bitawan. Bumili na nga din kami ng battery dito para nga magamit na nga din niya. Tuwang-tuwa na naman yung batang to. Tapos madadagdagan na naman yung liligpitin ko. Pagtapos nga din namin bumili, bumaba na nga din kami sa first floor kasi kakain nga din kami dito sa Jollibee. Kaso pagbaba nga namin ay hindi na nga din gumagana yung biniling laruan ni Iyon. Kaya bumalik nga din si daddy doon para nga palitan yun. Tapos bumili na nga din ako ng dessert dito. Pinadede ko nga din dito si baby Yan habang nag-aantay kay daddy. Tapos pinalitan ko na nga din ng diaper. Di naman nag-poop si baby Yan pero pinalitan ko nga para hindi nga magka-UTI. Nag-drive-thru na nga lang din kami ng Jollibee kasi madami ngang tao doon. Kaya dito na nga lang din kami sa bahay kumain. Nilaro na nga din nila yung mga pinamili naming laruan sa kanila. At syempre nakikilaro din yung daddy. Pinababa ko na nga din yung trapal namin baka bigla nga ding umulan. Ayun na lang ang araw namin. Salamat sa panonood. Paalam!